Kinumpirma ng kampo ni Madriaga na dumalaw si Vice President at ilang opisyal ng Office of the Vice President sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Sinong dinalaw nila? Sinabi ng legal counsel ni Madriaga na minsang dumalaw ang Vice Presidente para makipagkita sa mga bilanggo sa Annex 2 para sa programa ng OVP. Sinasabing kinukuha ng OVP ang detalye ng mga anak ng bilanggo para pag-aralin. Pero sinabi ni Palad na hindi nakipag-usap si Madriaga sa Vice Presidente dahil kinabahan. Gago ka ba? Hindi nga ikaw ang pinuntay. Nagpunta ang OVP at si VP doon para makausap yung mga PDLs at makuha yung mga detalye ng mga anak nila kasi may programa siya. Pag-aaralin niya yung mga anak ng mga PDL. So hindi siya nagpunta ron dahil tinatakot tong ulol na to, nagpunta ron dahil kinakamusta siya, nagpunta ron dahil close sila. Nagpunta doon ng opisina ng Vice President para sa programa ng DepEd noon na pag-aralin yung mga anak ng inmates. Putang ina nyo. Mga tarantado kayo. Oh, iisa-isahin natin sa susunod yung mga yung mga affidavit nitong ulol na ito at isa-isahin nating barahin lahat 'yan. Pero dito pa lang, sa umpisa pa lang wala na eh. Umpisa pa lang kupal na eh. Umpisa pa lang katarantaduhan na eh. Napaka-imposible nitong mga inaano nila kay Inday Sara. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-alala dyan sa plunder case na yan. Huwag kayong mag-alala dito sa kaso na wala maniniwala dito. Tanga lang maniniwala dyan. Sa plunder naman nila, maaaring paandarin ni Boying yan. Maaaring mag-imbestiga si Boying. Pero maniwala kayo sa hindi. Hindi yan lulusot sa Sandigan Bayan. At kung lumusot yan sa Sandigan Bayan, may Supreme Court pa. Optics lang yan. Optics lang. Nagsampa lang sila ng kaso para sabihin may nagawa sila na ang makabayan ay talagang may ginagawa para sa bayan para sa 2028 election. Yung mga makabayan na senator makalusot na talagang makabayan sila, talagang sila ay walang kinikilingan, puro kaek-ikan. Pero sa totoo lang, itong pag-file nila ng kaso na this is all for optics. Wala silang ebidensya. Yung napakaraming papel na ipinakita nila, tangina, mas marami pa yun. Affidavit yun. Affidavit. Hindi po ebidensya ang affidavit. Mga affidavit lang yan. Kailangan mo pa rin bigyan ng matinding pruweba. Yung mga ibinibintang kay Inday Sara. At sinasabi na 600 million na confidential funds. Putang ina ninyo, usapang confidential funds ang natin ha. Mary Grace Priatos, di ba? Yun yung sinasabi nyo. Ito. Mary Grace Priatos. Gusto ko lang makita ninyo itong balitang ito, ha? Mabilis lang bago tayo magtapos. Ito. Mary Grace Priatos, pasok. Ng reward money pinamahagi ng PNP para sa mga impormanteng nakatulong maresolba ang ilang kaso. Umasa naman ang PNP na may makapagtuturo rin sa ilan pang sangkot sa flood control scandal. Nasa frontline na balitang yan si Kari Kitor. Naka-jacket, naka-sombrero, Anong napansin ninyo? Habang naglo-load. Napansin ninyo? Yung informants, nakita nyo 10 million, 10.6 million pera ng gobyerno ipinangbayad sa mga impormante. Yung impormante, naka-jacket, naka-maskara, naka-sombrero, naka-salamin. Bakit? Para hindi sila makilala. Para hindi sila makilala. Ngayon, tanungin natin ang PNP. Anong mga pangalan ng mga tao na ito? Puros code name yan, maniwala kayo. Si alias Ogag, si alias Kupal, si alias Luga, si alias Sipon. Yan ang mga pangalan yan, sigurado ako. Bakit? Hindi nila ilalagay yung pangalan nila dyan na totoo. Kasi pag nilagay nila yung pangalan nilang totoo, putay na yan. Di buong lahi nila inubos na itong mga kriminal na mga pinagtuturo nila. Dyan ngayon lalabas yung Mary Grace Piatos. Kaya merong Mary Grace Piatos, Oishi, Chippy, Pompoms, Tortillos. Kaya may mga ganyang pangalan to protect the identity of the informants, which is ginagawa ng PNP in order for them to protect the identity of the individuals, lalong-lalo na itong mga informants. Pinagmamaskara, jacket, pinapagsombrero para hindi makilala. More so,
yung mga pangalan niyan ng pag-a-award ng mga reward money na yan, hindi yan received by yung pangalan mong totoo, hindi. Alias Kengkoy, ganun yung mga nakalagay dyan. So yung mga sinasabi yung mga piatos, mga ganito, pinaliwanag na ni Inday Sara yan, na yung mga pangalan na yan, hindi talaga natin pwede, yung mga tao na yan, hindi natin pwedeng ilabas yung identity nila. Bakit? Yung mga tao na yan, informants ng intelligence community yan, mga rebeldet NPA din yung mga yan na ngayon nasa loob pa. Nagbibigay pa sa atin ng mga ng mga impormasyon, intel. Kapag nilabas mo yung pangalan niyan, binlow mo yung kanilang cover, nandoon pa sila sa loob, kakatayin yun sila dun sa loob ng NPA, ng CPP. Naintindihan nyo ba yun? Kaya hindi natin pwedeng ilabas because merong national security na nakasalalay. Oh, bakit dito sa PNP pwede? Bakit kay VP Sara hindi? Pakyo kayo, pakyo kayo, pakyo kayo. Tangina ninyo at diyan nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong araw. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa